Yo, what's up mga ka-backyard, no? Welcome back sa aking channel. So, ngayong araw, guys, may gagawin ako. Bali, may umu-order kasi ng mga Kraylings kay Hendrix Backyard, kaya hinuli ko itong aking mga Kraylings. So, ito na lang yung mga natitira kong Kraylings dito, guys. Itong nasa batya na to. So, ayun na lang yung available natin na binebenta dito at naubos na nga yung ating mga nandun sa ating tarapalpan. So, meron tayo diyang mga malalaki, guys. Pero yung mga malalaki, guys, ay hindi ko muna i-out yan, no? Kasi soon, gagawin ko yung mga future breeder natin. Dahil hindi din natin alam kung baka mamaya o hindi inaasahan ay may mangyari doon sa ating mga breeder, no? So, maganda na yung may ready na gagawing breeder sa susunod na henerasyon. At meron tayo dyan mga ram. Ito yung pair na pinahiram sa atin ni Sir Frank. At yan nga, at may Chubipex tayo. At pinapakain ko din ng Chubipex yun, yung ram na yon. At sana ay ma-breed ko. At first time natin magbi-breed ng ganong isda. So itong ating mga Kraylings, guys, ay dadalhin ko na to sa aking MB farm. At ito yung malalaki na, guys. Maraming laman to at nagtatago lang sila dyan sa ginawa kong hides. Simpleng hides lang yung ginawa ko dyan, guys. Ayan, ganyan. At hindi na ako gumamit ng mga PVC pipe. Doon ko na ginamit yung mga PVC pipe doon sa aking tarapalpan kasi doon na sila lalaki. At itong ating mga PKBM ay dadalhin ko na rin doon sa aking MB farm. At ito, update ko kayo dito sa aking mga goldfish fry. At medyo malalaki na nga yung iba. Nandito pa sila sa 20 gallons. Pero sa susunod, tingin ko naman ay malalakas na to. Pwede ko na ilagay ito sa 50 gallons para mas mabilis silang lumaki. Tapos yun nandito, guys, tingin nyo kumuunti dahil nag-water change ako noon, inilipat ko yung iba dito dahil malapit nang ma-pollute yung tubig ng ating isang 20 gallons. Kaya inagapan ko na, nilipat ko na yung mga ibang fry. So update ko kayo dito sa ating bagong flower horn, no? So meron na nga pala siyang pangalan, guys, at meron na ako napili doon sa comment section, no? So ang pinangalan natin sa kanya ay si Lychee. So ayan ang ating bagong flower horn na si Lychee. So meron na tayong pomelo. So namatay na nga yung ating sikopas. At ang flower horn na lang natin dito ay si pomelo at si Lychee, no? At update na rin tayo dito sa ating mga SBST. Ayan. At malalaki na to, guys. At siguro next weekends ay pwede ko nang ilagay to doon sa ating tarapalpan. Dahil malalaki na to at sila ay naka-Chubipex ngayon, pwede natin agad ihulog yan doon. At marami pa tayong susunod na mga fry. Kaya medyo kakapusin tayo sa lalagyan pag hindi natin inilipat agad yan. Katulad nito, napakarami yan, guys. Tapos update ko kayo dito sa aking Thai silk na walang pectoral sa kanan to eh. So ito ay cal. At yung mga gantong Thai silk naman talaga ay cal. Pero mas gusto ko kasing magpalaki ng ganto, itong mga Thai silk na katulad nito, male na tingin ko dito eh. So nahihiya siya, ayaw niya magpakita. At medyo malaki na nga yung cook niyan. So update ko kayo dyan, guys, pag hindi na siya mahihiyain, no? Tapos meron pa tayo dyan mga angelfish. So yung 35 gallons na yun ay angelfish na lang ang laman. At lalagyan na rin natin yun ng mga ating goldfish. So yun na nga, guys, at na-harvest ko na yung ating mga Kraylings dito sa ating 20 gallons, no? So ito yun, guys, pakita ko sa inyo kung ganong karami. So yan yung ating mga na-harvest na Kraylings na ARC. At gantong kalalaki na sila, guys. Siguro medyo malalaki na sila bago natin maihulog doon. Kasi dati mga 0.5 ilalagay ko na doon. Tapos dala ko na rin yung ating mga PKBM na ilalagay ko. Hindi ko sure kung saan ko ilalagay, pero naiisip ko doon sa ating rev tab. Doon ko na muna palakihin to dahil kailangan ko ng space dito sa aking backyard, no? So punta na tayo doon, guys. Let's go. So yun mga ka-backyard, at nandito na tayo sa ating MB farm. At kung mapapansin nyo, no, mukhang napabayaan na talaga yung ating MB farm dahil busy nga tayo sa ating trabaho. At kung papansin nyo, guys, ay punong-puno sila ng duckweeds.
So tatanggalin ko yung ductweeds niyan para makahinga yung ating mga isda dyan. Tapos dito ko ilalagay yung ating mga railings. So ayun yung ating railings. Bali na-acclimate ko na yan at i-release ko na yan guys. Tapos yung ating mga biniling goldfish, kung naalala nyo guys, ay eto pa rin no. So konti lang yung inilaki nila, tapos naubos sila ng naubos at hindi nga tayo nakapag-out dito. So siguro dadalhin ko na tong mga natirang to, tapos doon papakainin ko muna ng mga Tubipex para medyo makabawi sila dahil payat sila eh. Hindi ko alam kung sa pagkain o nakukulangan sila sa pagkain, at maganda naman yung kanilang tubig at maayos naman yung kanilang water. Pares lang pala yun. Pares lang yung pares lang no. Malinaw naman yung tubig nila at kitang-kita nyo naman at maganda yung ating filter. So alisin ko na yan, tapos siguro ilalagay ko dito yung ating mga yung own breed na goldfish na SBST no. Yun ay ilalagay natin dito, iuhulog natin dito. So binigyan nga tayo ni Sir Merck dyan ng water lotus no. Dalawa yan eh. Ito yung isa guys, ayan, bali kita ba? Masyadong kita eh. Ayun yung pat niya, bali nalusaw na, hindi ko alam ba't nalusaw yung isa. So medyo ano, kasi busy tayo at hindi ko maasikaso ngayon tong ating MB farm no. Tapos yung ating mga railings dito ay malalaki na guys. Ayan. Itong mga ARC naman ay hindi naman masyadong alagain, kaya walang problema yan. Ayun, ang laki. Walang problema sila guys kahit ano, ayan oh. Laki na oh. Kung naalala nyo, yung hinulog natin dito guys ay size lang nung hinuli natin doon sa ating backyard. Pero ngayon, eto na siya ngayon oh, malaki na. At hindi na natin talaga pwedeng isama dyan yung ating maliliit dahil kakainin lang yon. Tapos ito yung ating PKBM, dito ko ilalagay muna kasama tong ating mga danyos. Dahil ayoko nang ihalo dito dahil maganda na yung kondisyon nito. Mas ang dami ng fry. Madami na akong fry na nakikitang lumalangoy, kaya okay na to, goods na to, at hindi ko nahaluan ng ibang PKBM. Tapos ayan, papasin nyo, ubos yung mga tubig. So babantukan natin ang tubig yan, lalagyan natin. So i-release ko na tong ating mga PKBM. Medyo mahirap dahil mag-solo lang tayo. Napakahirap talagang mag-release. So ayan, dyan muna yung ating mga PKBM. Hayaan na natin dyan yan. Dahil yun nga, yung mga aquarium kasi natin ay gagamitin natin doon sa ating backyard no. Okay, susunod na ating i-release guys tong ating mga railings. Ayan, bali inalis ko na nga yung buhol. Ayan, napakarami niyang railings natin guys. Tingin ko wala namang naiwan sa plastic no. So ito muna yung magiging taguan nila, dahil magpuputol pa tayo ng mga PVC pipe. Tapos may dala din pala akong plants na itatanim ko dito sa ating lupa dito. So putik na to. Ayan, pwede na tong pagtaniman. Tutusak ko lang naman to. Ito yung binigay sa atin ni Sir Frank na halaman. Bali, babaon lang natin yan guys. Tapos lalagyan lang natin ng konting tubig para nagdidilig lang din tayo.
Ganito kasi tinuro sa akin ni Sir Frank, mas mabilis daw lumago pag ganito, pag hindi nakalubog sa tubig. Kaya sabi niya, mag-ready ako ng isang lagayan na may putik na yung lupa ay putik na, no? So ayan. Tapos meron pa tayo dyang pennywort. So tanim na rin natin yung pennywort dito sa gilid. Ayan. Tapos lalagyan ko konting tubig. So basain lang natin ng konti dahil putik na naman yan, guys. Ayan. So gayon pa, guys, at ganun pa rin naman yung mga isda natin dito. So yung albino koi natin na galing kay Hendrix Backyard, ayan. May mga prey na to. Tapos yung ating HB Blue dito, ayan. Maganda na rin yung tubo ng ating Hydrelia plants. Ayan, kitang-kita nyo, sariwa yan. So ayan, guys, hanggang dito na lang muna ang ating video, no? At magdadagdag na lang ako ng tubig dito bago ako umalis. At sa susunod na weekends ay aayusin ko na to dahil maglalagay na ako ng mga maglalagay na ako ng mga goldfish fry natin, yung ating mga own breed. At tong mga to ay i-harvest ko na, no, yung ating mga goldfish dito. At yung ating own breed na ang ilalagay natin diyan. So hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Subscribe na po kayo. Maraming salamat. Peace out. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.